Still on the House, the Appropriations Committee held a hearing on the proposed 2026 budget for the Department of Transportation. And for updates, we have mobile journalist Arles de los Santos. Arles, okay, ano ba ang napag-usapan? Magandang tanghali, Lord at Denise. No? Ngayon nga ay nagpapatuloy pa rin ang budget deliberation ng Department of Transportation dito sa Kamara, kung saan nga nakita natin na mayroong malaking mga pagkakaiba sa proposed national budget ng ahensya ng DOTR kumpara sa lumabas sa NEP, kung saan nga 62% ang naging cut nito. Pero kumpara daw sa mga nagdaang budget ng ahensya ay mas malaki na raw ito. Yan nga, umabot yan sa 167 billion pesos. Pero kapag tinitignan natin, kanina sa mga naging presentasyon ng DOTR ay, 197 billion. Ito daw ay 16.4 billion na mas mataas kumpara sa 2025 GAA. Pero ang budget na lumalabas mula 2026 nga ay mas mababa, Pero nandito ang mga specific kung bakit nga ba ito naging mas mababa. Kagaya na lamang ng aviation sector, kung saan 19 billion sana ang inire-request ng DOTR, pero 6 billion pesos lamang ang nakapasok sa NEP. Sa maritime naman, na 25 billion sana ang nire-request, ay 8 billion pesos lamang ang nakapasok sa 2026 NEP. 286 billion pesos naman sana ang budget para sa railways, pero 122 billion pesos lamang ang nakapasok sa NEP. Kasama dyan sa mga tapya sa budget ang mga foreign assistance projects gaya ng LRT Lines 1 ng Cavite Extension, LRT 2 line ng East Extension project, gayon din ang Metro Manila Subway project na hindi rin nakatakas dyan. Samantalang ang Mindanao Railway Project naman at MRT Line 3 Rehab ay mayroong zero budget para sa 2026 NEP. Grabe naman. Zero rehab talaga, Arles? Well, at least, Lord, sa budget na mula sa NEP. Pero ito kasi ay mga foreign assistance project, kaya may naasahan na may mga budget pa rin. Pero syempre mahalaga ang gampanin at ang alokasyon ng pamahalaan para mas masigurong mapabilis ang mga proseso ng pagsasaayos dito. Lalo pa na nakita natin sa presentasyon ng DOTR na merong mga phases, ang ilang mga loans ng pamahalaan sa iba't ibang mga, of course, international na mga partners para sa mga rehabilitation ng ating mga programs para sa ating transportation. Kanina medyo may mahaba-habang usapan doon sa fees sa airport. Parang gano'n ang tama ba, Arles? Tama yan, Lord, Kaya nga ang gusto sana nila ay mas masilip pa daw itong mga ganitong bagay na talagang syempre makakaapekto nga sa ating mga kapwa-commuter na kapag umaalis ng bansa. Actually, iba pa yan, sa mga overpriced ticket na nitong mga nakaraan nga ay naging mainit na usapin, kagaya na lamang ng 30,000 na pesos papunta ng Siargao. Ayan yung mga inaasahan pa natin na mas maririnig pa rito. Pero bukod dyan, Lord, ay napag-usapan din yung 9,000 na mga driving lessons company na ayon nga sa ilan sa ating mga mambabatas, parang hindi raw nasisiguro ang training at ang pagkakaroon ng knowledge ng mga kumukuha ng lisensya na sila talaga ay mayroong kaalaman sa pagmamaneho. Siyempre, ang resulta niyan ay ang ilang mga road accidents na maaaring may kaugnayan sa ganitong issue kasi siyempre, pagka kumukuha ng lisensya, siyempre maproseso yan. Pero ang ilan, dahil sa dami ng mga aplikante, ay parang medyo nababaliwala na yan. Arles, okay, kakambyo akong konti, tuloy yung transport metaphor, Ano ba ang masasabi mo sa amin? May mga banggit ba dyan sa whereabouts daw ni former House Appropriations Chair ngayon at maraming naghahanap, Zaldico? Alam mo, Lord, ilang araw ko ng assignment yan dito sa Kamara ang hanapin si Representative Zaldico. Kaya nga kaninang tanghali ay nabigyan na tayo ng sagot ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante kung saan kinumpirma niya nga na nasa Estados Unidos itong si Ko, kung saan nga ito ay meron daw kaugnayan sa kanyang medical treatment na paalam. Pero paglilinaw ni Abante, mayroon naman daw sila nakita na kinumpirma na travel clearance para sa ating mambabatas na itong si Ko. Pero yung specifics ng kung ano ang sakit, kung kailan umalis at hanggang kailan mananatili doon, ay nananatiling hinihintay natin ang mga impormasyon na yan. Alright. So, ang sagot ay hindi ewan ko. Pero maraming salamat sa iyong oras. Mobile journalist Arles de los Santos. Thanks, Arles.